Sa isang patak ng tubig, nabuo ang ulan. Sa isang buhos ng ulan, nabuo ang baha. Sa isang kapirasong lupa, nabuo ang mundo. Sa isang hulma ng putik, nabuo ang tao. Parang ikaw. Sa isang ngiti mo, nabuo ang puso ko. Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-iibigan na naman ang inyong mapapakinggan at tiyak nakapupulutan mo ito ng aral. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, i-hit ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong upload. At pakilike na rin ang ating video. Salamat! Bilis! Sigaw ni Maddie sa akin habang inaayos ko ang buhok kong gulong-gulo pa din dahil kakababa ko pa lamang sa jeep. Ikalawang araw ko na sa trabaho ko bilang sekretarya ng CEO ng kumpanya at ito rin ang unang araw ko upang makita ang magiging amo ko. Si Maddie ang nagrekomenda sa akin sa HR. Malakas din ang kapit ng babaeng iyon kaya kahit 2 years lang ang natapos kong kurso ay ako ang ini-hire. Pasalamat na rin ako dahil balitang terror daw ang Mr. Jacobo Villafuerte III na iyon kaya walang may gustong maging sekretary niya. Pero ako, wala akong pake. Kaya vampira pa siya o kampon ni Satanas ay hindi ko siya uurungan. Makapal kaya ang mukha ko at hindi din ako sensitive at higit sa lahat, marami akong pinapakain na bibig sa bahay kaya go ako sa hamon ng buhay. Ba't ang lamya-lamya mo? Lagot ka pag naunang dumating yung boss mo sa'yo. Huwag ka talagang ngangawa-ngawa sa akin pag natanggal ka ha? Inismiran ko si Maddie. Ganito talaga ang bruha. Napaka-straightforward. Buti na lang insensitive ako kaya di ako nasasaktan sa mga pinagsasabi niya. Pareho lang kaya tayo. At hoy, ikaw nga tong ang tagal matapos maligo tapos ngayon ako ang sisisihin mo? Angil ko sa kanya. Kaibigan ko si Maddie simula pa elementarya. Kahit nauna siyang makapagtapos ay hindi niya talaga ako kinakalimutan. Paano naman niya ako makakalimutan kung isang di pa lang naman ang layo ng mga bahay namin? Kaya kahit para kaming nag-aasaran ay hindi naman kami nagkakapikunan. Sadyang matabil lang siya at insensitive naman ako. Abat! Akma niya pa akong babatukan kahit naka-corporate attire kami. Pag ako nadaplisan niyang kamay mo, lulumpuin talaga kita. Nakasimangot kong sabi. Tatawa na sana siya ngunit bigla siyang natigil. Bigla niya akong hinablot at pinatayo sa gilid niya. Nakita ko ang pagbaw niya. Napatingin ako sa kanya na parang naguguluhan na agad-agad niyang hinila ang leg ko kaya napayuko ako. Bigla niya pa akong siniko. Aangil na sana ako nang may makita akong pares ng mamahaling sapatos na dumaan sa harapan namin. Kahit mga isang dipa pa ang layo ng may-ari ay napakabango ito. Gusto ko pa sanang tignan kung sino yon. Ngunit naramdaman ko ang kamay ni Maddie sa batok ko. Nang makalampas na ay agad akong hinila ng bruha. Napasunod ako dahil manipis lang naman ang katawan ko. Itong kaibigan ko ang may brasong parang boksingero. Bilis na Krisan, tatakbo! Papunta na sa office ang boss mo! May pagmamadali niyang sabi. Bigla akong ninervyos dahil sa sinabi niya. Yung kanina? Boss ko yun? Mahina kong tanong nang makasakay na kami sa elevator. Hanggang 36th floor ang taas ng building at doon din ako nag-oopisina. Siyempre, andun ang boss ko. Si Maddie naman ay nasa 34th floor lang kaya mas malilate ako kaysa sa kanya. Oo, syunga-syunga ka. Muntik na tayong mapagalitan. Ayaw pa naman nun nang may pakalat-kalat habang naglalakad siya sa hallway. Dapat lahat nakatigil at nakabaw. Parang Diyos ang asta. Nakakaloka. Mahinang sagot niya sa akin. Bigla naman akong kinilabutan. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil baka ma-fire ako nang wala sa oras. Kailangan ko pa naman ng pera dahil may sakit si Bunso. Friend, samahan mo muna ako dun sa office. Pagmamakaawa ko.
Iwinaksi ng bruha ang braso niya na hinawakan ko. Ninenervyos talaga ako. Gaga ka? Mas mapagalitan tayo. Ayaw nun ng pakalat-kalat sabi. Pagsasamahan kita, baka ako naman ang matanggal sa trabaho. Sumimangot na lang ako. I guess, wala na akong magagawa kundi ang tanggapin ang destiny ko na maging pain ng isang layon. Napabuntong hininga ako ng malalim nang lumabas na si Maddie sa elevator. Ako na lang ang mag-isa, ang lula nito. Nang tumigil na ay dahan-dahan ko ring binuga ang hanging kanina ko pa pinipigilan. This is it, Christy. You can do it. Napafighting pa ako ng parang isang karakter sa K-drama. Where's that secretary you are talking about? Napatigil ako sa paglalakad papunta sa desk ko nang marinig ko ang boses na iyon sa loob ng opisinang CEO. Nakikita ko pang silueto nito na nakaupo, patalikod sa akin at base sa figura nito ay malaki itong mama. Send her right away in 5 minutes. Kung hindi darating, hire another one. I don't like the incompetent employees in this company. Napaigtad ako nang marinig ang malakas na pagbaba nito ng telepono. Nang mahimasmasan ay tinungo ko agad ang opisina ng boss ko. Kakatok na sana ako nang biglang bumukas ang pinto. Muntik pa akong matumba sa gulat. Kung kanina ay malaki na siyang mama kahit nakaupo, ngayon ay nakatingala na ako sa kanya. Hanggang kili-kili lang niya ako kahit naka 3-inch shoes pa ako. Nakakunot ang noo nito at umigting pa ang mga panga. Ngunit ayaw kong takutin ang sarili ko. Mas lamang ang pangangailangan ko ng pera kaysa matakot sa kanya. Are you the secretary? Pagalit nitong tanong, tumango naman ako. What are you? Display sa dashboard ng kotse? Can you even at least talk? Padarag na sabi nito habang humakbang pabalik sa loob ng office. Humugot muna ako ng hininga at dahan-dahang humakbang papasok ngunit tumigil din ako nang makarating na ito sa desk nito. Umupo ito at tinignan ako. Opo, ako po yung bago niyong sekretary. Agad naman akong yumuko. At sa totoo lang, hindi naman nakakatakot talaga ang mukha nito. Sa katunayan, napakagwapo nito. Ang lakas ng dating. Yung tipong mapapapulot ka sa panty mo dahil nahuhulog na pala. Ngunit palagi itong nakakunot ng noo. Marunong kaya itong ngumiti? O baka ipinaglihi lang talaga sa sama ng loob? Hindi ko na malaya na napala ako dahil sa mga iniisip ko. Are you even listening? Malakas na sabi nito na siyang nagpabalik ng wisyo ko. Ano po yun, sir? Pambihira. Mahina nitong sabi na para lang siguro sa sarili nito, ngunit umabot pa rin sa pandinig ko. I told you to bring me black coffee now. Agad naman akong bumalik at tinungo ang pantry. Kung may ipinagmamayabang man ako, ay yun yung masarap akong magtimpla ng kape. Kahit pa nagpa-part-time ako noon bilang waitress ng isang coffee shop, kaya confident akong magugustuhan ng boss ko itong titimplahin ko. Wala pang 5 minuto nang bumalik na ako sa opisina niya. Kumatok muna ako at pumasok dala ang isang tasa ng kape. Seryoso ang boses ko. Nakatingin lang siya sa laptop niya kaya hindi ko napigilang titigan ang buong mukha niya. May hawig siyang artista. Iyong si Agent Zero sa Origin of Wolverine ba yun? Basta. Ang masasabi ko lang talaga sa kabuuan nito ay oh lalam. Are you done staring? Strict na nitong sabi. Hindi ito nakatingin sa akin ngunit para akong nahiya. Humakbang na ako palapit sa desk at dahan-dahang iniligay ang tasa ng kape. Sir, may meeting po kayo with the used steel and company at 9 AM and after that, may lunch meeting din ho kayo with your mother at Shangri-La Hotel by 11:30. Mabuti na lang at minemorize ko ang schedule niya ngayong araw kahapon kaya feeling ko tuloy ang galing-galing kong sekretarya kahit second day ko pa lamang. Napatingin siya sa akin kaya nahigit ko na naman ang hininga ko. Cancel my meeting with my mom. Move it at dinner. I want a report from finance department ASAP. Motoridad nitong sabi at ibinalik ang tingin sa laptop. Nagpaalam naman ako at tinungo ang desk ko para gawin ang mga inuutos niya. Hindi naman pala masyadong demanding ang boss ko. O baka hindi pa. Bahala na nga. Basta at pagbubutihin ko na lang ang trabaho ko. Nang mga 8:50 na ay napasabak na naman ako sa trabaho nang dumating ng representative ng U Steel and Company. Seryoso lang ang boss ko habang nakaupo
sa pasimuno ng conference table. Gusto ko pa sanang i-enjoy ang view, kaso baka mapagalitan na naman ako. Eksaktong 9 ay nagsimula ng meeting, kaya bumalik na naman ako sa desk ko. Sabi kasi nang nag-train sa akin na ayaw ni boss na nasa loob ang sekretary niya tuwing may ka-meeting. Ang sabi niya, naging tuso daw ang sekretary nito noon at dahil dun, nakipagsabwatan sa kalabang kumpanya. Iyon din siguro ang dahilan kaya madalas nitong tinatanggal ang mga nagiging sekretary nito. Napabuntong hininga ako nang tumunog ng telecom. Galing iyon sa loob ng office ng boss ko kaya attentive ako kaagad. Bring the documents from the finance department and serve refreshment. Iyon lang at nawala na ito kaagad. Mabilis akong napatayo at dali-daling pumasok sa opisina. Seryoso ang mga tao na nakapalibot sa conference table, lalo na si boss. Base sa pagsasalita nito at postura, halatang malaking deal ang meeting na ito. Magalang kong inabot ang mga dokumento at mabilis ding pumunta sa pantry para mag-serve ng mainom ng mga meeting ni boss. Matapos gawin ang utos nito ay naging busy na ako sa pag-check ng mga document na galing sa ibang departamento para sa signature ng boss. Naghihintay lang akong tumunog ang intercom galing sa loob ng conference room, kaya kahit parang kumukulo na ang tiyan ko kasi nakalimutan ko palang mag-almusal ay nagtiis na lang muna ako. Babawi na lang ako pag natapos na ang meeting sa loob. Kahit nag-aalburuto na ang tiyan ko ay sinubukan ko pa ring magtrabaho. Hindi naman nagtagal ay bumukas ang pintuan at nagsilabasan naman ang mga meeting nito. Nakita ko pa ang boss ko na matikas at cool na cool pang nakatayo sa may paanan ng pintuan. Agad naman itong pumasok at saglit lang ay tumunog naman ang intercom. Clean up the conference room, I'll be out this afternoon. Tumayo naman ako at agad papasok na sana sa loob ng tumunog uli yun. Stay until 7 p.m. You were late and you need to make up with that. Napatulala pa ako bagong nagproseso sa utak ko ang huling sinabi nito. Kahit nakakainis ay pinili ko na lang pumasok sa loob. Wala nang CEO doon, baka pumasok na sa opisina niya. Mabigat ang loob kong iniligpit ang mga kalat sa conference table. Kung susumahin, hindi naman talaga ako late. Sadyang nauna lang itong dumating kaysa sa akin. Hay, masama pala talaga ang ugali mo, sir. Pasalamat ka at gipit ako. Kung hindi ay babatuin kita ng high heels ko. Pero joke lang. Natapos ang maghapon para akong robot na gumagawa lang dahil sa utos. Mabigat kasi ang loob ko, lalo na at mag-alas 6 na at hindi pa ako makakauwi. Oh, you are sneaky. You think you can hide Mr. Villafuerte? Anang boses ng babae. Bigla akong napangat mula sa cubicle ko. Hindi kong napansin na may tao pala. Parang hindi ako napansin kaya daan-daan akong subilip upang hindi ako malata. You? What are you doing here? Aren't you tired selling that of yours here in my premises? Walang emosyong sabi ng boss ko. OMG pa ako in silent mode kasi napaka-vulgar naman. Na-curious tuloy ako kung ano ang itsura ni girl. Para namang hindi ka bumili once. Actually, it's all your fault because you gave me that blind-blowing and I can't get enough. Nang aakit na sabi ni girl, mas lumaki ang mata ko. Nasyak ako sa revelation na magaling pala itong amo ko. Get out! Wag mo akong punuin, Vivian, or else I will spread this craziness in the media. You think I'm afraid of publicity? I am not. So don't you come near me again. Galit naman ang sagot ni boss. Narinig ko ang pagsinghap ni girl. Sino kayong Vivian ang tinutukoy nito? Sisilip na sana ako nang parang may mabilis na akbang ang duman sa harapan ng cubicle. Napauklo pa ako para hindi ako makita. Biglang natahimik ang lahat kahit ako man ay ayaw gumawa ng ingay. 6:30 ayon sa orasan ko. 30 minutes na lang at lalayasan ko na itong amo ko nang hindi niya malalaman. Kasi I can't even. Parang hindi ko kayang makipagharap dito knowing na marami akong nasagap na balita. Chismosa lang ang peg. Are all the documents checked? I need to sign it so you can sort it before morning. Ay pusa! Gulat na gulat ako. Ala namang hindi, bigla na lang may nagsalita sa likuran ko. You know, miss... Parang binitin ito upang tanungin ako sa apelyido ko. Avila po. Crisanta Avila. Kandautal ko pang sagot. Seryoso kasing masyado si boss na nakatingin sa akin habang nakapamulsa. Napalunok pa ako sa laway ko dahil ang hot talaga. You know, Miss Avila, I don't like incompetent people. Ayaw ko nang magulatin. Wala sa focus at hindi tutok sa trabaho, so if you want to keep your job,
Be a reliable employee. Send the files in my office in 5 minutes. Saka tumalikod na ito at naglakad na papasok ng opisina. Magpapadyak na sana ako dahil sa inis, ngunit pinigilan ko muna. Sobra namang perfectionist itong boss ko, nakakagigil na. Parang nagulat lang, incompetent agad. Mabilis akong tumayo at iniipon ang mga dokumento at pumasok sa loob ng opisina. Prenting na ko po ito habang nakapikit. Sa ganung sitwasyon ay kitang-kita ko talaga ang perfect being na gawa ni Lord, ngunit dahil nainis ako ay wala ako sa mood na i-admire iyon. Sir, andito na ho ang mga dokumento. Sabi ko sabay latag ng mga papeles sa lamesa niya. Dumilat ito at napabuntong hininga. Parang pagod si boss nang magsimula na itong magpipirma ng mga papeles. 8 PM ka na lang umuwi. Sort this before you went home. Seryoso nitong sabi. Ayun, ganun lang. Paano kung uulan o wala na akong masasakyan? Hindi ba ito tinuruan ng mga magulang nito ng consideration or pakikipagkapwa-tao? Baka hindi ito tao. What? Do you have anything else to say? Nakataas ang kilay nito. Oo sana, ang dami-dami sana. Kaso hindi ko afford matanggal ngayon, kaya wala. Peke akong ngumiti. Wala na ho boss. Ano lang, gusto niyo po ng kape? Bait ko no, kahit natitempt na akong lasunin ka. Please, sagot nito na hindi man lang inalis ang tingin sa pinipirma nito. Oops, nabitin ka ba? Unang kabanata pa lamang yan. Abangan ang susunod na kabanata. At kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, pakihit naman ang subscribe button, gayon din ang bell icon upang lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Salamat!